Humihingi ng public apology mula kay MMDA Chairman Francis Tolentino ang barangay Tanod na di umano sinaktan nito kahapon. Pero si Chairman Tolentino iginigiit na hindi niya sinaktan ang Tanod. Wala rin daw siyang balak na humingi ng tawad dahil siya raw ang nasa tama at ginagawa lang daw niya ang kanyang tungkulin. Live mula sa Quezon City, may report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, Jessica, tila lumilitaw na naman ang matagal ng hidwaan sa pagitan ng MMDA at ng mga LGUs. Yan ay matapos na ng kumprontasyon ni Chairman Tolentino at ng isang tanod na Guadalupe Nuevo, Makati. Yan ay kung pagbabasehan naman ang naging opinyon ng dating MMDA Chairman na si Bayani Fernando. Dahil sa pananakit umano sa kanya ni MMDA Chairman Francis Tolentino, humihingi ngayon ng isang public apology ang barangay Tanod na si Ramon Palma. Naman po sana siya maging marahas na sana naman po kahit pa paano may konting respeto naman po siya sa atin na mga naka-uniforme kahit maliliit lang. O sa atin naman po kayo mabuti at meron naman kami sumagot na maganda sa kanya. Giit ni Tolentino, hindi raw niya sinaktan ang nagrereklamong Tanod. Kinuha lang daw niya ang batuta ni Palma dahil baka mahampas raw siya nito. Tapos tinapi ko yung... Makapal pa kasi sa bulsa hindi ko alam kung anong laman Hindi ko naman maitapik tong kanang kamay ko kasi kagagaling lang sa pilay nito So tinapi ko lang, yun lang. Anong chinek niyo doon, sir? Kung ano yung laman ng bulsa pa. Kasi nakatago yung kaliwang kamay. Sa kaliwang bulsa ako nag-check Napasugod raw si Tolentino sa kanto ng P. Burgos at EDSA sa Makati dahil pinagbantaan daw ng mga tanod ang kanya mga tauhan. Mula noong Biyernes, bawal nang lumabas sa EDSA ang mga jeep na biyaheng Pateros Makati tuwing rush hour dahil nakakadagdag daw ito sa bigat ng trapiko. Sa kuha ng MMDA, makikita na nagtatalo ang kanilang mga opisyal at ang mga barker, driver at opisyal ng Barangay Guadalupe Nuevo. Ang ilan may hawak ring batuta. Tinatakot po yung mga tauhan natin. Hindi po sinusunod yung bagong rerouting kahit alam niyo po, hindi naman kailangan ng agreement doon dahil wala naman talagang prangkisa doon sa area ng EDSA. Sa kuha naman ng CCTV ng barangay nitong Lunes ng hapon, nakakadaan pa ang mga jeep. Pero hinarang na ng truck ng MMDA ang isang lane bandang alas 4 ng hapon. Dito raw nakiusap ang barangay captain na si Rodolfo Sese at ilang kagawad. Di raw kasi dumaan sa tamang proseso ang pagpapatupad ng bagong traffic scheme. Pero buwelta ni Tolentino, illegal daw ang pagdaan ng mga jeep sa EDSA dahil wala raw ito sa kanilang prangkisa. Bagay na sinuportahan naman ng Malacanang. Pinoprotektahan siguro nila yung mga illegal jeepney terminals. Hindi naman maglalakas loob yung mga jeeps doon na walang prangkisa na pumarada ng maghapon sa lugar nila. For the longest time, that particular illegal terminal has been tolerated by whoever was enforcing the laws. Pagtanong ka kahit isang driver dyan sa tulay, dyan sa lugar na yan, kung meron ako hiningin tong. 23 taon akong barangay captain ng Guadalupe Nuevo. And I can look at you straight the eye. Na wala akong hiningi kahit yung driver. Baka hindi kami buitre ng baka ibang buitre. Baka sa EDSA may buitre. Pinanood ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando ang video na naging komprontasyon kahapon. Aniya, madalas hindi nagkakasundo ang MMDA at LGUs pagdating sa mga patakaran, tulad na lamang sa daloy ng trapiko, solid waste management at marami pang iba. Matagal na daw ang hidwaang ito. Kung tutuusin, ang MMDA daw dapat ang sundin. Dapat masunod ng MMDA kahit papaano. Yun sa kabuuan kasi, dapat yung namamahala sa kabuuan, siyang may karapatan kaysa sa mas maliliit na mga unit. Nakabangga na noon ni Fernando ang Las Piñas na hindi sumusunod sa traffic schemes. Naging issue nga rin ang pagtapon ng basura sa Makati noon. Ugat din ang iringan noon ang mga sidewalk clearing operations na madalas nauuwi sa habulan at sakitan. Ang sinisisi ni Fernando ang autonomy ng LGUs base sa Local Government Code na tila nagpapawalang bisa sa otoridad ng MMDA sa mga ito. Para daw maiwasan ito, Kongreso na ang kailangang mamagitan. Nararapat lang siguro na talagang yung question na yan ay malagay na talaga sa agenda ng ating Kongreso. Mabalik na muli sa kanila ang pagsaayos ng batas na yan. Ang batas na ginawa nito. Samantala, Jessica, ayon naman sa tanggapan ni Mayor Junjun Binay ng Makati, ay pinaimbestigahan na raw nito ang nangyaring insidente nga sa Liga ng mga Barangay. Jessica? Okay, maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente.